Kumusta? Marami ka bang bagay na sa tingin mo ay hindi mo pa nalalaman? Kung isa ka sa mga taong gustong madagdagan ng kaalaman, may isang YouTube channel ka lang na dapat subaybayan. At ito ang Kaalaman Studios. Sa nakaraang episode ay tinalakay natin ang paraan kung paano namatay ang unang tatlong apostol ni Jesus sina Andrew, Pablo at Pedro. Ngayon naman ay tatalakayin natin sina Tomas, Philip at Mateo. Ang apostol na si Tomas. Si Apostol Tomas, na kilala rin bilang Didymus, ay kadalasang naaalala dahil sa kanyang pag-aalinlangan, na nagbigay sa kanya ng palayaw na, Tomas na duda. Ngunit may higit pa sa kanyang kwento kaysa sa isang sandali ng pag-aalinlangan. Si Tomas ay isa sa 12 apostoles na pinili ni Jesus upang sumunod sa kanya at ipalaganap ang kanyang mga turo. Binanggit siya ng ilang beses sa mga ebanghelyo, kung saan siya ay inilalarawan bilang isang tapat at mausisang tagasunod ni Kristo. Ang kanyang pinakakilalang pag-aalinlangan ay naganap matapos ang muling pagkabuhay ni Jesus nang sinabi niyang hindi siya maniniwala sa muling nabuhay na Kristo maliban kung makikita at mahahawakan niya ang mga sugat nito. Ang sandali ng pag-aalinlangan na ito ay nabago sa isang makapangyarihang patuto ng pananampalataya nang magpakita si Jesus kay Tomas at inimbitahan siyang hawakan ang kanyang mga sugat, na naging dahilan upang ipahayag ni Tomas, "Aking Panginoon at aking Diyos." Bukod sa kilalang episode na ito, ang buhay ni Tomas pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus ay natatakpan ng misteryo at alamat. Ayon sa mga sinaunang tradisyon Kristiyano, naglakbay si Tomas patungong silangan upang ipalaganap ang ebanghelyo, at posibleng nakarating pa siya sa India. Pinaniniwalaang nagtayo siya ng mga komunidad Kristiyano at gumawa ng mga himala sa pangalan ni Jesus. Ang kanyang gawaing misyonero sa India ay partikular na iginagalang, at siya ay pinararangalan bilang apostol na nagdala ng Kristyanismo sa subkontinenteng India. Sinasabing si Tomas ay namartir para sa kanyang pananampalataya, at ang kanyang mga labi ay iginagalang sa iba't ibang simbahan sa buong mundo. Sa kabila ng limitadong impormasyon tungkol sa kanyang buhay, ang paglalakbay ni Tomas mula sa pag-aalinlangan patungo sa pananampalataya ay patuloy na nakakapukaw ng damdamin ng maraming Kristiyano, na nagpapaalala sa kanila ng kaalag. Si Saint Philip the Apostle. Si Apostol Felipe ay kilala sa kanyang mahalagang papel sa unang simbahan Kristiyano. Bagamat kakaunti ang nalalaman tungkol sa kanyang maagang buhay, pinaniniwalaang nagmula siya sa Bethsaida, ang parehong bayan nina Pedro at Andres. Isa siya sa mga unang alagad na tinawag ni Jesus, at ang kanyang agarang tugon na sumunod kay Kristo ay nagpapakita ng kanyang bukas na puso at kahandaan na tumugon sa tawag ng Diyos. Inilarawan si Felipe sa Bagong Tipan bilang isang maalalahanin at mausisang indibidwal, sabik na maunawaan at ibahagi ang mga turo ni Jesus. Isang kilalang pagkakataon ay nang anyayahan niya si Nathanael, kilala rin bilang Bartolome, na makilala si Jesus, na sinasabi, "Halikayo at tingnan," na nagpapakita ng kanyang sigasig sa pagbabahagi ng mensahe ni Kristo. Ang ministeryo ni Felipe ay lumawak pa pagkatapos ng mga pangyayari sa mga ebanghelyo. Ayon sa tradisyon, ipinang-aral niya ang ebanghelyo sa iba't ibang rehiyon, kabilang ang Phrygia sa Asia Minor, kung saan sinasabing gumawa siya ng mga himala at nagdala ng marami sa Kristyanismo. Ang kanyang dedikasyon sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos ay nagpakita ng kanyang katapatan sa kanyang pananampalataya at sa kanyang papel bilang isang misyonero. Hanggang ngayon, ang Apostol Felipe ay naaalala at pinararangalan bilang isang santo sa maraming denominasyong Kristiyano, at ang kanyang buhay ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga mananampalataya sa kanilang sariling mga paglalakbay ng pananampalataya at paglilingkod. Maaaring nagkaroon siya ng makapangyarihang ministeryo sa Carthage sa Hilagang Aprika at Asia Minor, kung saan nagbalik loob ang asawa ng isang Romanong proconsul. Bilang ganti, ipinahuli ng proconsul si Felipe at malupit na pinatay. Ang apostol na si Mateo o Matthew. Si Apostol Mateo, na kilala rin bilang Levi, ay ang may akda ng unang ebanghelyo sa Bagong Tipan. Bago siya tinawag ni Jesus, si Mateo ay nagtatrabaho bilang taga-singil ng buwis sa Capernaum, isang propesyon na madalas hinahamak ng pamayanang Hudyo dahil sa kaugnayan nito sa pananakop ng mga Romano at sa tinatayang pagiging hindi tapat. Nagkaroon ng dramatikong pagbabago sa kanyang buhay nang lapitan siya ni Jesus sa kanyang pwesto at simpleng sinabi, "Sumunod ka sa akin."
Ang agarang pagtugon ni Mateo na iwan ang lahat at sumunod kay Jesus ay sumasalamin sa malalim na pagbabago at kahandaan na yakapin ang isang bagong buhay na nakatuon sa paglilingkod sa Diyos. Bilang alagad ni Jesus, nasaksihan ni Mateo ang mga turo, himala, at mga pangyayari sa ministeryo ni Kristo. Ang kanyang background bilang taga-singil ng buwis ay nagbigay sa kanya ng kasanayan sa pagtatala at pagsusulat, na kalaunan ay ginamit niya sa pagsulat ng kanyang ebanghelyo. Ang ebanghelyo ni Mateo ay kilala sa detalyadong paglalarawan ng buhay, mga turo, at katuparan ng mga propesya sa lumang tipan ni Jesus, na ginagawang mahalagang tulay sa pagitan ng pananampalatayang Hudyo at Kristiyano. Matapos ang muling pagkabuhay at pag-akyat ni Jesus, ipinagpatuloy ni Mateo ang pagpapalaganap ng ebanghelyo, at iniulat na siya ay naglakbay upang mang-aral sa mga lugar tulad ng Ethiopia, Persia, at Parthia. Ang kanyang pamana ay nananatili sa kanyang ebanghelyo, na patuloy na itinuturing na isang mahalagang teksto para sa mga Kristiyano sa buong mundo. Ayon sa ilang sinaunang ulat, maaaring hindi siya na martyr, ngunit may iba ring nagsasabi na siya ay pinatay sa pamamagitan ng pagsaksak sa Ethiopia. Mag-subscribe at mag-like lamang sa Kaalaman Studios, i-hit ang notification bell para sa mas marami pang kaalaman sa mga susunod nating videos.